Umaksyon na po ang NAPOLCOM, National Police Commission. Yan po kasi ang nagdidisiplina sa mga pulis. Sinuspindi na ang 12 mga pulis na sinasabing sangkot sa missing Sabongero. Okay? Ito po ay yung patuloy na investigasyong ginagawa ng National Police Commission para madisiplina ang mga pulis. Ito ay hiwalay pa ito sa ongoing investigation ng NBI, DOJ at PNP, doon naman po sa mga posibleng mastermind at iba pa. Pero dahil nga po nag-file ng multiple murder, illegal detention ang mga kamag-anak ng missing Sabongero sa DOJ, ay mukhang mayroong panawagan daw ho si Mr. Atong Ang na kinasuhan na huwag daw magpaniwala doon sa kanyang mga tauhan. Ano yung kanyang mga taong naging testigo ngayon? Ay ganun ba yun? Ay problema yun pong mga biktima ay from day one ay naniniwalang si Atong Ang baka daw may kasalanan talaga eh. Pakinggan po ninyo itong report na ito. Epektibo, self-serving at walang katibayan. Ganyan tinawag ng abogado ni Atong Ang mga pahayag ni Julie Dondon Patidongan na nagturo kay Ang bilang mastermind sa kaso ng missing Sabongeros. Git ng abogado ni Ang, inosente ang kanyang kliyente sa patong-patong na reklamo ng mga kaanak ng mga Sabongero. Kabilang na riyan ang multiple murder, serious illegal detention and enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Hinikayat ng kampo ni Ang mga kaanak ng mga nawawalang Sabongero na suriing mabuti ang mga pahayag ni Patidongan at timing nito. 15 taon daw na empleyado sa organisasyon ni Ang si Patidongan na pinalabas daw na siya ang pangunahing tauhan at utusan ni Ang. Tinawag niyang master manipulator si Patidongan. Ginamit umano ni Patidongan ang posisyon nito para mag-operate ng kanyang criminal network ng illegal na sugal, kidnapping, pangingikil at intimidasyon. Gamit ang mga resources ng grupo nang hindi nalalaman ng kanyang mga boss. At dahil nanganganib na ma-expose matapos isangkot sa pagkawala ng isang kakompetensya sa sabong noong nakaraang taon, itinuro nito ngayon ang kanyang mga boss bilang mastermind para makaiwas sa pananagutan. Welcome naman daw sa kampo ni Ang paghahain sa kanya ng mga reklamo na pagkakataon daw para masagot ang mga paratang. Sinisikap ng GMA Integrated. Ayan, no? So yan po yung lumalabas ngayon. Thank you sa GMA News, report na yan. So side po ni Atong Ang yan. Ay siyempre, ipapile niya yung kaso, sa korte nila dapat ipaliwanag. Ngayon, sino ba ang kapitalista? Sino ba ang big boss ng sabong? Ito kasing magkakapatid na alias Totoy, sila ho'y mga tauhan lang. 15 taon pala silang magkasama. Abay, marami talagang alam yan. Alam nyo, yung ganong 15 taon na magkakasama kayo, imposibleng wala kang malaman sa operation. Maging personal na buhay, personal na galaw. Malalaman mo, more or less, ang mga ugali, pagkatao at business ng amo mo sa loob ng 15 years. Ganun yan eh. Yung 15 taon na pagkakilala mo at pagsasama mo sa iyong employer, marami kang malalaman doon. Kung wala kang malalaman, ay talagang walang pakinabang sa iyo. Anong klase ka namang tauhan or empleyado kung wala kang alam sa company o kampanya or boss mo na ginagawa. Ayan ho ay legal na sabong pero humantong sa karahasan. So, ang daming kaso. Grabe. Multiple murder, non-bailable offense yan, illegal detention, bribery, lahat to, napakarami. Kalaboso talaga pag napatunayan. Pero ang testigo rito, yan po mga security at mga tauhan. Yan ang mabigat. Siyempre, yan ang sasabihin ng kahit sinong abogado, di ba? Inosente. Kahit nga sa kaso ni Digong doon sa ICC, ano ba sinasabi ni Kaufman? Inosente. Si Digong. Di ba? Doon po dito sa kaso ni Atong Ang, siyempre, sasabihin din ng mga abogado ni Atong Ang, inosente si Atong Ang. Dahil totoo naman yun. Di ba? Innocent until proven guilty. Di ba po? Pero siyempre, hindi po maiiba ang naratibo at hindi po mababago ang kaisipan ng mga kaanak ng mga Sabongero dahil nga po, paano maiiba ang kanilang pag-iisip dito kay alias Totoy? Lahat po
ng sinasabi ni alias Totoy ay totoo. Like yung sinabi niya na merong doon itinapon sa Taal Lake. O, nagkatotoo. May nakuha doon na mga kalansay. Yung sinabi niya na kilala niya yung nag-withdraw doon sa ATM at sinabi niya lalabas din daw ito at magte-testimonya. Yung pala, pinatago pala ni Atong Ang to doon sa Cambodia. Kapatid pa nitong si alias Totoy. So sino ang hindi maniniwala kay alias Totoy? 'Di ba? Mahirap i-discredit ang isang tao na nagkakatotoo at totoo at accurate at meron talagang ebidensya na tama ang kanyang sinasabi. Siyempre, ang sasabihin lang ng abogado, huwag kayo maniwala dyan, hindi totoo sinasabi niyan. Siyempre, pagtatanggol at ipagtatanggol ng mga abogado si Atong Ang. Sabi nga ni DOJ Secretary Boying Remulla, talagang kayang-kayang kumuha ng napakagagaling na abogado nitong si Atong Ang. 'Di ba? Sabi nga ni Sek Boying, pera-pera lang 'yan. Po, kumbaga talagang ito po nga kaso ng mga sabungero ay hindi po maitatanggi na pera po ang pinapakilos dito. At isa pa, hindi rin naman siguro magkakaroon ng mga middleman na gustong umareglo sa Napolcom kaya Attorney Kalinisan kung walang involved na malaking pera. Pera po ang pinapagalaw dito. 'Di ba? Kaya nga doon sa sinabi ni Atong Ang na si Julie Patidongan ang siyang mastermind, 'di ba? Ano sagot ni alias Totoy? Di ako na pala may-ari ng sabi ni alias Totoy, ako na may-ari ng nung isabong. Siya na ang kumbaga parang pinaka boss ng pitmaster. Kanya na yung mga gaming farm. 'Di ba? Yan ang sinasabi ni alias Totoy. 'Di ba po, kaya sabi ko nga tagilid na laban ni Atong Ang dito. Kahit na sino pang abogado ang magsalita in behalf of Atong Ang, kahit ano pa sabihin nilang pag-discredit kay alias Totoy, napakahirap na pong kontrahin nung may nakuhang mga kalansay sa Taal Lake. Napakahirap na. Dagdag pa nandiyan si Ella Kim Patidongan at yung isa pang kapatid ni alias Totoy. 'Di ba? Kahit sabihin pa nila na ang Patidongan Brothers Syndicate ang mastermind dito sa dito sa nangyari sa mga sabungero. Napakahirap po na patotohanan etong ibinibintang ni Atong Ang kila Dondon Patidongan. Napakahirap. Bakit? Kung sindikato etong grupo nila alias Totoy, kung sindikato, hindi po makakakilos ang sindikato kung walang pinanser. Yan ang totoo niyan. Ngayon, magkano ang ibinibigay na pera doon sa mga general at doon sa mga PNP na sinasabing gumagawa po, yung mga contractor na tinatawag ni Sek Boying? Magkano ang ibinibigay dito? Milyon-milyon. Imagine niyo po yun, milyong-milyon. Saan kukuha itong sila alias Totoy ng milyong-milyong pera? At isa pa, sila ba ang makikinabang kapag merong nawalang sabungero? Di ba? Yun lang yung logic eh. Sige, kung tukwari to, sila ang mastermind, si alias Totoy. Ano magiging kapakinabangan ni alias Totoy? Ano ang magiging benefit niya pag nawala yung isang sabungero? Diba? Negosyo ba niya malulugi? Sino ba ang may-ari ng pitmaster? May-ari ng isabong? Diba? Kaya nga po, sabi ko, napakahirap ng kontrahin ni alias Totoy. At isa pa, wala tayong nakitang video ni alias Totoy na siya ay nagbabanta sa mga nanyonyope, nandadaya,
or nagpipirata ng kanyang mga video sa isabong. Sino napanood natin na gumagawa niyan? Si Atong Ang. Diba? Kaya po, ang hirap na po talagang kontrahin ni alias Totoy. Ako talaga sa aking palagay, lagi na lang sasabihin ng kampo ni Atong Ang inosente siya, wala siyang kinalaman, pero hindi niya na makokontra ang mga inilabas ni alias Totoy. At actually, meron pa daw pong mas matinding alas etong si alias Totoy. Hindi pa lang po sinasabi. Meron pa po siyang mga ebidensya na hindi inilalabas sa social media. Actually, maganda tong ginagawa ni alias Totoy na hindi niya inilalabas ang lahat ng kanyang nalalaman at mga ebidensya para hindi rin siya mapaghandaan ng kampo ni Atong Ang. So, dito talaga, alam nyo, sa totoo lang, meron tayong tinatawag na trial by publicity. Pero dito sa nangyayari sa kaso ng mga sabongero, oo, meron trial by publicity. Pero nakikita na natin kung sino talaga yung most guilty. So pati pulis at kung sino-sino dami na. Kaya nga sabi ko nga, yung 12 pulis ay sinuspendin, preventive suspension na nga po ang ginawa ng NAPOLCOM. So tuloy-tuloy na yan. Actually matagal na yung mga pulis na yan na nasa holding area na. Kung sa hindi na ho nakakapagtrabaho. Nasa loob lang ng Kampo Krame. Hindi sila pwedeng i-assign sa kahit na-disarmahan na din yan, nandun lang sa Krame, so wala na siyang trabaho. Ngayon ay sinuspindi na, so wala na talaga. Tuloy-tuloy na yan kasi involved sila. Marami pong madadamay yan. Ang pinakamaganda rito, yung mga pulis na identify na sinuspindi na NAPOLCOM, magsalita na kayo. At tumulong kayo sa investigasyon para mabigyan ng hustisya ang pamilya ng naghahanap na sa nawawalang mahal sa buhay. Ayan. Talagang malinaw na no one is above the law. Ignorance of the law exercises no one. Yan po ang prinsipyo na huwag natin kakalimutan. Kaya madalas kong sinasabi yan. Hindi dahilan at katuwiran na hindi mo alam ang batas. Kaya ka nagkamali. Hindi tinatanggap ng korte yan. Ignorance of the law exercises no one, hindi po tinatanggap yan. At yung batas kahit kanino, kahit sino ay tatamaan. Kasi sa batas naman, walang sinasabi na para lang ito sa mahihirap. Para lang ito sa walang koneksyon at walang kapangyarihan. Walang ganon. Lahat ay mananagot kung nagkasala. So sa ngayon, si AA ang tinuturing ng mastermind at wala pang ibang mastermind. So hanggang doon ba sa kanya, abangan natin yan. Mahaba pong investigasyon ito. Kaya ko lang ina-update ito kasi baka makalimutan nyo, marami na ho nagpuputok ang issue ngayon tungkol sa corruption sa gobyerno, tungkol sa Supreme Court impeachment. So itong missing sabongero issue ay isa ho sa mga balitang hindi dapat makalimutan kasi ito ay paglabag sa karapatang pantao ng pamilya. Ano man ang kailang pagkakamali sa ating mga batas at sa kapwa nila, pero yung kuhanin mo ang buhay ay yun po ay sukdulan na kasalanan. Kasi walang karapatan ang tao, Pilipino ka man o hindi, na kumuha ng buhay ng ibang tao, ng ibang lahi o na kung sino man. Wala. Lalo na sa Pilipinas, walang death penalty. Walang parusang bitay dito. Bakit yung binibitay yung mga tao? Kung kayo nagkagulangan, nagkagulo sa partihan ng pera, nag-away sa pera, dapat nagdimandahan na lang. Pero buhay ang kinuha, so ibig sabihin malalim na away. Malaking pera ang pinag-awayan. Malaking negosyo ang nasa likod nito. Hindi ito bari-barya sa totoo lang. Ayan, no? So, no one is above the law. Good luck sa ating mga otoridad. Na-file na yung kaso, uusod na yan, pero ongoing pa ang investigasyon at yung mga ebidensya tungkol sa mga buto-buto. Kahapon, minarecover na naman. Grabe sako-sako. Minarecover na naman mga buto. Then sa Taal Lake, kasi hindi pa ho tapos, natigil lang pansamantala no, magkaroon ng mga bagyo at saka habagat. So ngayon, maganda ng panahon, nag-resume ang paghahanap, nakakita na naman. So sasailalim uli yan sa DNA test para ho makumpara doon sa pamilya na nawawala at saka yung buhay at yung nawawala para ho mas maging matibay na ebidensya. Hindi naman ho lahat Kung halimbawa 100 tao yung nawala, hindi kailangan lahat na 100, yung 5 lang o mga 10 lang. Sapat na ebidensya na yun. Yung mapatunayan lang na yung mga buto doon sa Taal Lake na nahukay
na-recover, ay talagang sa tao, sa kamag-anak ng mga naghahanap ng pamilya, pasok na yun. Ebidensya na po yun. Hindi kailangang hanapin lahat yun kasi hindi ganun kadali. Mahirap na trabaho yun. Please like and share ng ating video. Kaya nga po itong si Sek Boying ay mataas ang kumpiyansa niya dito kay alias Totoy dahil nga po totoo ang kanyang sinabi. Meron po talagang mga nakuwang kalansay doon sa ilalim ng Taal Lake at ngayon meron pang mga nadagdag na mga buto na nakuha at meron pa pong mga kagamitan, meron pa pong mga sapatos. 'Di ba? Kaya magtitiwala ka talaga sa sinasabi ni alias Totoy dahil 'di ba? Sino ba mag-aakala na yung Taal Lake ay gagawing tapunan? 'Di ba? Sino ba mag-aakala na meron pala talaga diyan? 'Di ba? Alam niyo dito sa mga kagamitan, meron kasi ako nakikitang mga comment na ano daw 'yan, sa mga turista daw 'yan, pati ba naman daw mga damit, mga gamit, sapatos itinatanim pa. Eto lang po. 'Di ba wala namang kumbaga wala namang conclusion agad na sa mga sabungero yun. Hindi naman sinabi ng otoridad na may nakuha kaming damit ng mga sabungero. Hindi po. Yan pong mga kagamitan na yan, lalo na tsinelas, di ba? Paano kung inanod ng baha o merong mangingisda, nahulog ang tsinelas doon, o kaya merong turista, nakasapatos, di ba? Nag-swimming, ngayon nagubad ng sapatos o nahulog doon sa lawa, hindi na kinuha, di ba? Pwede po talaga mangyari yan, lalo yung mga hoodie, mga damit. 'Di ba? Pero wala namang masama kung ito po'y pag-aaralan at kung ito po ay nakita ko dun sa isang post pinicturean, 'di ba? Pwede talagang ito ay maging gamit din po ng mga sabungero at pwede rin naman na hindi ito gamit ng mga sabungero at ng ibang tao. Pero 'di ba, hindi po ito dapat balewalain o kumbaga alisin na may posibilidad na itong mga kagamitan na ito ay sa mga sabungero. Actually, ito pong kaso na ito ng mga mga sabungero, 'di ba? Meron pong mga ilang mga nawala ding mga kababayan tayo na mga missing hanggang ngayon. Katulad nitong si Catherine Camilon ba 'yon? Camilon, basta si Miss Camilon yung lumalaban ng pageant sa Batangas. Hanggang ngayon hindi pa rin po nakikita 'yan. Malay ba natin yun pala etong si Camilon ay nakarating diyan sa Taal Lake. Batangas 'yan. Baka pwedeng i-DNA ang kanyang kapatid o kanyang nanay, kanyang tatay para tignan na baka isa sa mga makuha doon ay si Camilon. Hindi ko sinasabing may posibilidad na doon inilagay si Camilon, pero 'di ba sa dami po ng mga nawala na kababayan tayo nitong mga nakaraang panahon, may posibilidad na baka kumbaga parang parang sa paghahanap, 'di ba, baka matalisod nila etong kay Camilon kung siya po ay wala na talaga. 'Di ba? So hanggang ngayon naman po ay walang patunay kung ito bang si Camilon ay wala na o andito pa sa mundong ibabaw. Hanggang ngayon po ay unsolved case pa rin po yan. At nabalitaan ko parang umatras yung kaibigan ni Catherine Camilon parang umatras sa kaso na witness. Mabigat din yung nakakalaban dyan dahil PNP din yun yung isang akusado. So ngayon po dito po sa kay alias Totoy, hindi na po mabubura ang mga sinabi at ginawa ni alias Totoy. Sa totoo lang, kahit na si alias Totoy ay mag-recant o bawiin niya ang kanyang mga salaysay at kunwari sabihin niya na siya ay nautusan lamang o kaya binayaran para pabagsakin si Atong Ang, hindi na po maiaalis na yung kanyang mga sinabi ay totoo. 'Di ba nakita natin yan in the past na merong mga witnesses na bigla na lang nagbabago ang ihip ng hangin at sasabihin nila na sila ay nagkamali lang, natakot, tinakot o kaya binayaran. 'Di ba? Ngayon po dito sa sitwasyon ni alias Totoy, there's no
There's no turning back na ito. Sigurado ko na hanggang sa huli si alias Totoy ay magiging witness na talaga at star witness dito sa kaso ng mga sabungero dahil po kumbaga yung kanyang mga sinabi patungkol kay Atong Ang ay talagang meron pong basehan at meron po talagang mga ebidensya. So ito po ay meron kumbaga dagdag liwanag sa pag-asa ng magkaroon na ng hustisya ang ating mga kababayan na sabungero. Ngayon, nabanggit ko kanina yung kaso ni Digong doon sa ICC na, di ba, sabi ko nga yung mga abogado, sabi nga ni Sec Boying, pera-pera lang yan. Ngayon, sana doon sa kaso ni Digong sa ICC, yung mga abogado ng mga naging biktima ng EJK, yung mga hanggang ngayon ay kumbaga kumikilos para mabigyan ng hustisya yung mga biktima ng EJK. Sana ay maiparating nila ito sa ICC na meron pong nangyaring ganitong insidente, may nangyari sa mga sabungero, may nangyaring krimen na dahil na rin po sa kapabayaan ni Digong bilang presidente na nag-utos ng napakadelikado na bagay. At sana ito ay maidagdag doon sa kumbaga maging reference sa ICC na talagang si Digong ay wala pong pakialam kung meron man pong mga maperwisyo, meron man pong magurgur, dahil ang importante kay Digong ay ang kita, ang pera. Hindi po importante kay Digong ang buhay. Walang pakialam si Digong sa buhay, ang importante kumikita. 'Yun ang kanyang kumbaga kanyang paniniwala. Kaya nga po hanggang sa si PBBM pa ang nagbawal o nagban ng isabong, di ba? Actually nakita ko yan parang 6 months na naiban ang isabong. Meron pa ring mga pitmaster na lalo dito sa Cavite, dito sa amin. Nakita ko yung mga pitmaster, meron pa ring mga upuan na nakahilera, nandyan pa rin yung TV, yung gwardiya, nakita ko nga nanonood pa ng balita do sa malaki nilang TV. Sarado, hindi nag-ooperate, pero ibig sabihin hindi pa rin nila tinatanggal, hindi pa inaalis yung mga kagamitan kasi siguro baka merong tumutulay o merong nag-aabang pa sila na baka ilip ni PBBM ang tawag dito, yung ban sa isabong. Buti na lang talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay mahalaga sa kanya ang buhay ng tao at mahalaga sa kanya na ang ating mga kabataan ay hindi po malulong sa sugal, di ba? Yan ang pinaka-importante, yung ating mga kabataan, pag-asa ng bayan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.